Hi sa lahat. Ang gagawin ko ngayon, magpapalit ako ng stabilizer link. Basic na basic lang ang pag-replace nito. Kahit batang-bata na 20 years old, kayang-kaya. Itong video na to ay para lang sa hindi pa nakakaalam o sa first time pa lang magpapalit ng stabilizer link. Ang code ng stabilizer link na binili ko ay 54840-1C000. Then meron niyang pang right side o pang passenger side at meron niyang pang left side or sa driver side. Ang kabuuang haba ng stabilizer link ay nasa 9 inches. Then kapag sa center to center naman, halos 8 inches. Kapag nagpapalit tayo ng ganito, mainam na sabay palitan yung left tsaka right para maging balanse. Kapag nakaramdam na tayo na sira yung stabilizer link natin or nakita natin na sira yung stabilizer link natin, mainam na palitan agad natin ito dahil kapag tumagal, posibleng sumunod na masira o lumuwag yung stabilizer bar bushing. Mas mahirap ang magpalit ng stabilizer bar bushing kesa sa stabilizer link. Kaya ako magre-replace ng stabilizer link dahil napansin ko yung sa akin na wala na yung goma o sira na yung goma. Then may napapansin na rin akong lumalagotok kapag napapadaan ako sa lubak. Sige. Yan may tumutunog yan, ganyan. Bago tayo magsimula, mainam na gumawa tayo sa mga pantay na lugar. Pero kung katulad ng ganito sa akin na may pababa, kahit naka-handbrake tayo, mainam na maglagay tayo ng kalso para safe. Kung ganito naman yung gamit nyo sa pagbaklas ng gulong, mainam na luwagan nyo na muna yung mga lagnat habang nakababa pa or bago i-jack or iangat. Pero kung impact wrench ang gamit nyo, hindi nyo na kailangan luwagan. Maaari nyo nang i-jack o iangat. I-jack o iangat nang hanggang yung gulong ay umangat sa flooring ng mga around 1.5 inches. Then iuga natin yung gulong ng pataas pababa at pakaliwa pakanan para malaman natin kung may iba pang diferensya. Ngayon pa lang ito mapapalitan ng stabilizer link simula nung nabili ko ng 2018 or mag to 2019. Bale ngayon lang siya nasira. Wala namang halos interval ang pagpalit ng stabilizer link. Ang sinasabi lang, inspect and replace as needed. Pero may nakalagay na ang average lifespan ng stabilizer link ay 4 to 6 years. Depende pa sa kalsada na dinadaanan. Pagkatanggal natin ng gulong, ilagay natin ito sa ilalim para safe. Then maglagay ng kalso, lalo na kung isa lang yung jack o yung pangangat natin. Dahil mamaya, kailangan natin yung jack o yung pangangat para matanggal yung stabilizer link. Mainam na unahin luwagan yung nut sa ibaba habang nakadiin pa. 14mm ang size nito. Then clockwise ang paluwag. Then kapag sumasama yung ball stud sa pag-ikot, kailangan nyong gumamit ng isa pang open wrench na size 14mm para mapigilan yung ball stud sa pagsunod sa ikot at maluwagan o matanggal yung nut. Sa itaas ng stub link, pa counterclockwise ang paluwag.
So inalis ko na yung jack o yung pangangat para ilipat dito sa lower arm para may angat yung stabilizer link. Malalaman yung tama na yung inyong ginawang pag-angat kapag madali nyo nang natanggal itong stabilizer link. Bago natin palitan, isukat muna natin kung parehas ng laki. Then maaari na nating ikabit. Tandaan natin, katulad ng sa akin, inuna ko yung sa driver side o yung sa left. Kaya ang ikinabit kong stabilizer link, yung pang left. Then ngayon, maaari na nating ibalik yung nut. Kung may torch wrench kayo, ang torch nito nasa 35 to 45 nm. Pero kung wala naman, maaari naman yung sigipan nyo na lang. Mainam na gumamit pa rin kayo ng dalawang size 14 mm na open at close wrench para mapigilan or masigurado na masikipan. Then i-check kung lumapat. So kapag lumapat, goods na yan. Then dito naman sa itaas. So ginamitan ko na lang yan ng impact wrench. Pero i-check nyo pa rin kung lumapat pagkatapos sikipan. Ngayon, maaari nyo nang ibalik yung gulong. Ngayon, dito naman sa right side or passenger side. So, same procedure lang din dun sa left side o sa driver side na ginawa natin kanina. Bali, pinas forward ko na para mabilis itong video natin. Bali, na-test ko na rin ito at nawala na yung ingay na naririnig ko. So hanggang dito na lang muna. At kung nakatulong o nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyong kalimutan na mag-like, share, follow at subscribe sa ating Facebook at YouTube channel. Maaari din kayong mag-message or mag-comment para sa inyong mga katanungan at mga gustong sabihin. Pipilitin ko na sagutin lahat yan. So babush na at see you on my next DIY video.